Lord, joy in and enjoy Jesus. Tatlong bagay po upang maranasan ninyo ang kagandahan ng buhay kay Hesukristo. Wala pong mananampalataya na hindi daraan sa pagsubok. Lahat po ay idaraan. At meron tayong tatlong dapat na maunawa. Una, you must walk in the Spirit. You must live in the Spirit. Pangalawa, whatever delights you affects God. Amen po ba? So, anuman yung nakasisiya sa iyo, it will affect God and it will affect you. Kaya napakahalaga po. So, ang pangatlo po, prophesy the Word of God and He will perform it. Kaya pag ito po ay iyong natutunan, simpleng-simple lamang po ito at ito ay buhay ko. At ito ay kinonfirmahan ng Diyos. Laging tatandaan natin na si Jesucristong nasa iyo ay higit na dakila kaysa kay Satanas na nasa sanlibutan. Laging alalahanin mo, higit ka pa sa mananagumpay. Amen po ba? Kaya nga po, ang ating pagtatagumpay ay atin pong personal na pagpapasya. Kaya napakahalaga po na ikaw ay laging nasa kagalakan araw-araw. At kailangang maunawaan mo po na hindi ka lamang pinagpala dahil ikaw ay may pangangailangan. Hindi ka lamang tumatanggap ng kagalingan para ikay gumaling. Huwag po nating ipagkakamali. Ang intensyon ng Diyos at ang kanyang orihinal na layunin na ikaw ay magalak lagi. Amen po ba? The original intent of God is for all of us to joy in Him and to enjoy Him all days of our lives. Tingnan po natin sandali sa John 15. John 15. Verse 11. John 15 verse 11. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. So atin pong pansinin, every day, kailangan yung dosage. Sanay tayo na uminom ng iba't ibang tabletas at pagminsan kapsula. Alam natin ang dose. Ang ibig sabihin, yung tamang milligram na kailangan ng ating katawan. Maging ang vitamins ay meron kang iniinom na 500 milligrams o kaya ay 500 IU ba yun? Yung sa vitamin E. So, makikita po natin na ang tawag po doon ay yung dosage. At ang pinakamaganda po na higit pa sa tableta, higit pa sa kapsula, ay ang galak ng Panginoon. Amen po ba? That my joy, kanino raw pong galak? Kay Jesus. That my joy might remain in you. Pansinin po natin yung word na might. Ito po ay maaari o hindi. Yun pong might, it
can be or it cannot be. Depende po sa iyong pagtanggap. Amen po ba? So, yung galak ay hindi atin. Ito pong galak na ito ay ang galak ng Panginoon. At ang galak ng Panginoon, kapag nasa iyo, hindi ka po madadaig ng anumang pabigla-biglang mga suliranin. Sapagkat ikay puspos ng galak ng Panginoon. Amen? So, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you. So, what is the joy of the Lord? Nakatuon po yun ay sa these things. Ngayon, kung atin pong unawain, yung lahat ng kanyang sinabi before John 15:11, yun pong kanyang itinuturo ay kagalakan ng Panginoon. Kaya kung atin pong unawain, that my joy might remain in you. And the joy of the Lord is what He had spoken. Tama po ba? So, when you are joyful in His Word, then that joy will remain in you. At pansinin po natin, ano po ang sabi sa bandang huli? And that your joy might be full. That my joy might remain in you, and that your joy. So my joy, Jesus' joy. Your joy, it is your joy. Amen po ba? So my joy might remain in you, that your joy. So pag nasa iyo na ang my joy ni Jesus, if the my joy of Jesus remains in you, it will be your joy. Amen po ba? And the joy of the Lord is mine. The joy of the Lord is mine. Purihin ng Panginoon. Kaya nga po, kilalanin nating mabuti ang pinakamalusog sa ibabaw ng lupa, sa gitna ng kanilang pamumuhay sa ilang disyerto. Ang pinakamalusog na tao sa ibabaw ng lupa ay ang mga Hudyo na pinalaya ng Diyos mula sa Ehipto at naglakbay sa ilang. In the midst of the wilderness, they are the healthiest people on the face of planet Earth. Why? Because the joy of the Lord is with them. Kagubatan, walang pagkain, pero sinusuplayan siya ng Diyos ng araw-araw na pagkain. Kaya nga pag naunawaan mo na ang lahat ng tustos mo ay magbubuhat sa Panginoon, alam mo, hindi ka po matatalo sa mga problema. Amen. Kaya kung maunawaan mo, maraming tao ang pagwalang pera, nakikita mo sa kanilang mukha, hindi dapat makita. Dahil impostor tayo kung maligaya lamang tayo pag may pera. Sabihin mo sa iyong katabi, impostor ka kung maligaya ka lamang ay pag may pera ka. Hello? Nakukuha niyo? Kaya kailangan nakadisplay sa inyong mukha ang ngiti araw-araw. Kahit may kirot pa ang iyong katawan. Dahil impostor din tayo kapag tayo'y maligaya lang pag malusog ang katawan natin. Eh pag minsan ay merong kikirot-kirot sa inyong katawan. Pero kailangan desisyonan natin so that His joy may remain in us. Amen? Para yung kanyang galak ay manatili sa atin at pag tayo po ay nagagalak sa ating kabiguan, pag tayo po ay nagagalak sa ating kakapusan, lumalago yung kagalakan ng Panginoon sa iyong buhay hanggang yun ay umapaw. Amen!
So every day, a dose of the joy of the Lord is being poured into you. Every problem, every test that will pass through your life is an opportunity for you to be those with the joy of the Lord. Amen! Ulitin kong muli. If my joy remains in you, then your joy will be full. So ano po yung purpose po sa iyong galak? Ang galak ng Panginoon. At maunawa mong nasa iyo ang galak ng Panginoon. The fruit of the Spirit is sadness. Yan po ba ang sabi ng iyong Biblia? Ano ang fruit of the Spirit? Love, joy. Love, joy. Sabihin mo, love, joy. Kaya pag wala kang joy, napipighati siguro ang Espiritu sa iyong buhay. Sapagkat ang tao ay tatlo ang malaking kinatatakutan nila: kamatayan, sakit, kahirapan. Bakit ka naman matatakot sa kamatayan? Si Jesus ngayon namatay, di ikaw din at ako rin. Nakukuha niyo po? Ang taong natatakot mamatay ay yung mga mangmang. Nakala nila ay hindi sila mamamatay. Nasa Biblia, minsan, mamamatay ang isang tao at pagkatapos nun, kahatulan. It is appointed for a man once to die, and after that judgment. And we shall be rewarded based on how we believe Jesus in this life. Tayo po ay gagantimpalaan batay sa ating paniniwala kay Jesus nung tayo ay nabubuhay pa sa ibabaw ng lupa. Tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo kay Jesus? Iginagalang niyo ba si Jesus? Nagte-text ka ba habang tayo sumasamba? Ayan. Nung tayo ba'y sumasamba, ang isipan mo ay nasa labas ng sambahan. Ano ang tawag doon sa sumasamba na ang isipan ay nasa ibang dako? Ang tawag po doon ay flatterer. And what is flattery? Flattery is somebody who worship God by mouth, but right in their heart, it is not one with what he is speaking or she is speaking. That is flattery. That is hypocrisy in the eyes of God. Nais ko pong inyong maunawaan that God can see us. Naniniwala ka po bang kita ka ng Diyos? Naniniwala ka ba na walang lingid sa Diyos? Alam niya ang lahat ng himaymay ng iyong kalamnan. Alam niya ang sisikdo-sikdo mong puso. Alam niya ang cholesterol content ng iyong buong sistema ng katawan. Different systems ang nasa katawan natin: skeletal system, digestive system, pulmonary system, endocrine system. Napakarami pong system. Alam lahat yan ng Diyos. Amen po ba? At ang pampalusog sa lahat ng sistema ng ating